Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Double A. Tawagin na natin si Mau de la Cruz para maagapan yung kanselasyon nyo. Mau. Oo, maod na Arnold, sa 10 domestic flight ang nakasila sa NAIA dahil sa masamang panahon. Nadagdag sa listahan kanina na makasila ng domestic flight ang 4 na biyahe ng Cebu Pacific Air. Ito yung 5J621 at 5J622 na biyaheng Manila, Tagbilaran, Manila, at 5J373 at 5J374 na biyaheng Manila, Rojas, Manila. Nadagdag din sa kansilado yung 2 domestic flight ng Skyjet, ang flight M8421 at flight M8422 na biyaheng Manila, Siargao, Manila. Una nang nakansila kanina umagang 4 na domestic flight ng Pala Express ang biyaheng Manila, Butuan, Manila at Manila, Dipolog, Manila. Wala namang international flight na naapektuhan na sama ng panahon dyan sa area ng Mindanao. Ako si Mau de la Cruz, ang number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DZWD. 10:06. Thank you, Mau, ha? Ingat kayo dyan, ha? Bagyong Basyang. Yan. Aga namang nanala. Ang laki noon ng scope, no? Kita ko nga, eh. Ang laki ng scope niya, Visayas and Mindanao. No? May mga Basyang. signal 1 and 3. Basyang. My God, February na, may bagyo pa. Alam mo si Basyang? Oh. Hindi ka Si malaki. Lola Basyang? Hindi ka malaki. Tampuhan nila ni Popoy. Valentine's, eh. Oo nga. Anong ba? Oy, teka muna, bago ko pang kalimutan. Yung isang pinakamalapit at pinaka-special na tao sa buhay ko, si Bong Cruz. O, bakit? Babatiin ko lang happy birthday. Birthday ni Bong Kaya Cruz. pala lumabas kayo. Oo, kaya kami nag-lunch nila ganda. Happy nila birthday, Marian Bong. Munoz. Bong, my love, kapatid, happy birthday. O yan, sa lahat ng birthday celebrators din. Ngayong araw na, bispiras ng Valentine's. Oo nga. Kamusta Valentine's Day nyo bukas? Parang hindi naman, ikaw ba ever nakisabay? Traffic, eh. Tipo, hindi ko galing makikisabay ka makikidinner. Tsaka may Gulo-gulo. mga assignment nun ako. Oo. Oo, di ba? May beat patrol. So lilipas lang ang Valentine. Valentine's. Valentine, si Valentino. Hindi gusto kong samahan yung mga single. Bakit naman? Eh, syempre, di ba? Oo, wala. Alam mo dati, nag-Valentine party kami kasi meron sa group of friends ko, meron ng mga byuda, merong mga single, di ba? Single parents daw gusto kong samahan. Oo, ganyan, di ba? Ganyan. Nagwa-Valentine party kami pero hindi for couples lang. Single Para parents. kasi isipin mo, di ba? Ito consider mo yung sa mga kaibigan mo na wala ng mga life partner naman, di ba? Na gusto rin mag-celebrate ng ng araw ng mga puso. O di sama-sama na lang kayong barkada Dapat araw tayo ng mga... Yan ang iniintay ko sa'yo. Every day is Valentine's Day. Lover Kasi boy. pag nag-set ka ng araw, parang special. commercialize. Oo nga eh. Di ba? Kita mo kanina sa unang hirito, although magaganda, yung mga maliliit na plants, Oh. pwedeng panregalo, lalagyan lang ng I love you, gano'n. Oh. Para mga cactus. Para mga ideas. Ganda na, ganyan. Parang magbibigay ka ng cactus pang Valentine. Hindi kasi mambuhay mo alagaan yan. Di ba? Hindi nga alagain di ba? Hindi mo kailangan diligan yung cactus, ba? Once a week, sabi nung... Once a week, kaya nga, hindi alagain, di ba? Taga Bulacan. Oo, succulents ang tawag dyan. Succulents. Pero mukhang ngayong linggong ito, dapat di ba linggo ng pagmamahalan? Mukhang hindi mahal ng ombudsman si Deputy Speaker. Oo, Deputy Speaker Gwendolyn Garcia. Di ba ang lito ko eh? Oo. Yung kaso niya, dahil siya'y gobernador noon? Oo. Hindi, pakwento na natin sa kanya. When she was Hindi, yun governor nga of Cebu, merong biniling property. Kaya nga, nasa house na siya eh. So, ba't kailan binaba yung desisyon eh? Paano yun? Magiging... Kaya nga, kinukwestiyon niya yung timing is very suspect, sinasabi niya. Pakwento na natin, dahil kasama na natin sa linya, Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, 3rd District of Cebu. Good morning muna, ma'am. Magandang umaga po, Ali at Igan. Good morning. Hi, maing buntag, Ali and Arnold. Opo. It's nice to be back in your program again. Oo nga po. Pero, Anong reaksyon niyo nung nakarating sa inyo itong balita na nagbaba ng desisyon ng ombudsman? dismiss. The order of dismissal. Dismissal. Oo. May kaakibat. Actually, yung mabigat dun, may kaakibat na perpetual disqualification from office, di ba? Tapos Yeah. hindi nyo na makukuha yung mga retirement benefits and Benefits. all that, no?
Talaga, at first, when I got, wala pa nga akong order eh. Hindi Oo. pa nga dumarating. Wala sa pang akin yung kopya. order. Nauna sa media. Pilabas sa media. Nauna yung press release ng ombudsman. At I think the press release was worded in such a way na nakakalito. Ang unang ang itinext ng mga media sa akin anong reaction ko sa dismissal ko raw by the ombudsman tungkol sa purchase of property. Baliling property ito. Matagal na pong na-reverse ng Court of Appeals yung dati pong desisyon ng ombudsman ng administrative case na itinay sa akin noon regarding the purchase of that property. At that time, yung ombudsman nagsabi na guilty daw ako of grave misconduct. But the Court of Appeals reversed the decision of the ombudsman. At sinabi pa nga, capricious, willful, and amounting to total lack of jurisdiction yung ginawa ng ombudsman. Bakit po? Kasi yung purchase of that lot was done in 2008. Sinailan po ako ng kaso in 20 patungo po ng patungo ng eleksyon in 2009 yata. After the 2010 election, nanalo ako uli as governor of Cebu. Yung pinaano ng ombudsman na decision was 2013, dated January 9, 2013, finding me guilty of grave misconduct. Sinabi ng Court of Appeals, the Aguinaldo Doctrine Applies. applies here because she was subsequently re-elected as governor. Kaya nga hindi na raw dapat umabot pa ng CA, dapat dinipis na nga daw ng ombudsman at that time, So that's yung January 29, 2013 na binabanggit niyo was before itong nung nangyari in 2015 about effectively debunking ang Aguinaldo Doctrine, no, in the case of Binay. Yes, after na kasi yun eh. So, After na, 2015. All previous acts prior to 2014 yata, 2015, yung sa Binay, yung Aguinaldo Doctrine still holds po. Now, yun ang unang pagkaintindi ng media, pati sa akin, sabi ko, i-dismiss, universe na ito ng CA. Kaya, yung pala, ang ibig niya sabihin, gusto lang nilang i-drag in uli yung Balili property. Kasi siguro, medyo, yung ombudsman received a slap on the wrist there eh. Kasi nga, very strong yung language ng CA na parang inignore ang established jurisprudence ng ombudsman as regards that administrative case. Kaya, they referred again to the Balili property, pero this time, yung backfilling pala. So iba na, parang nagbago yung facts of the case. So instead of the purchase of the property, in question ngayon yung pag-award ng kontrata sa nag-backfill. That's right. And this is another, ibang complaint Ibang kaso po na yun. ito. This is another complaint filed by Junjun Davide, yung anak po ng former Chief Justice. Justice. Yes, this was filed in 2013 nung siya'y tumatakbo against my brother for governor. And, at that time, talagang we were really persecuted, pati ako, si Sprinso, and all, because of the coming elections in 2013. So, 2013 po, ito isinayal yung backfilling na ginawa namin doon in that property. So sa pagbaba ng decision ng 2018, yung Aguinaldo Doctrine will not be your defense, ano? Hindi, ganito po yun. The Aguinaldo Doctrine applies to acts that were committed, supposed misdeeds committed prior to the reversal of the Aguinaldo Doctrine. So it was, ang ano nun is kung kailan nangyari yung inirereklamo. Okay. So, yung backfilling at yung kontrata na rini-refer nila, without arguing the merits of the case. because I have we have our own defense there. But the same circumstances apply to the previous reversal ng CA
of the ombudsman decision finding me guilty of grave misconduct sa pagbili ng property. Why? Because itong kontrata na ito was entered in 2012. Was entered into in 2012. Denial yung kaso in 2013. Itong 2013 na election, I got elected again as this time as congresswoman of the 3rd district. And by the same constituency that had elected me as governor in a much smaller scale nga lang kasi the 3rd district is part of the entire province of Cebu. So, in other words, itong act na ito was committed prior to my election, and I was again, by the same Aguinaldo doctrine, exonerated by the same constituent. So you will not even go into the argument nung di ba? Ibig ko sabihin, parang kasi yung Aguinaldo doctrine parang I don't know if you would agree, no? Parang scapegoatism, parang it's an easy way out eh. Instead of like let's say going into the substance of the complaint, di ba? Na hindi aprobado yan ng sangguniang panlalawigan, di ba? I think we would find more merit and substance pag inargue nyo yung validity nung kaso laban sa inyo. Ito pong yes, but on the merits of the case, I can argue against that, because we also, sabihin walang authorization, meron naman kaming argument na an appropriations ordinance is enough, is a prior authorization, and that is in the local government code. Sinasabi nilang walang budget. Before I can sign that po, when it finally becomes a purchase order, dumadaan po yan lahat through the provincial accountant. Dumaan sa proseso. Opo. At saka by the very fact na in-exonerate nila yung Bids and Awards Committee, kasi may public bidding po ito, because proper process po yung sinunod, is proof enough that there was nothing irregular about this transaction. Pero these are all facts of the case. Okay. Congresswoman, appealable ba to? Pwede ka mag-apila? Hindi. Anong susunod? In the same way po, na in the purchase of the property, the ombudsman went beyond her jurisdiction and found me guilty of grave misconduct. I will also go by the same route that meron pa namang legal remedy sa atin at I still believe in the rule of law and not in the rule of politics. Kaya we will go and exhaust all legal remedies that are, I believe, available to any citizen. Kung dati timing, sabi mo eleksyon. Ngayon, anong timing naman itong pag-resurrect itong kasong to? Bakit? Oo nga That's a good question, Arnold. Kasi itinal ito ng 2013. Okay. Prior to the election. Election, okay. Kaya nga siguro hindi gumalaw kasi they might receive another slap on the wrist. Kasi I got elected. Oo nga, oo. Ngayon. Pero strangely, in the midst of itong siguro we can say movement against the president, in the midst of all of this ongoing impeachment trial against Chief Justice Sereno, and I have been very quite active in these impeachment hearings. Siguro we need to connect the dots and So, dito parang come up. pinepersonal ka ni Ma'am Conchita? Parang ganon? Dahil kaibigan si Chief Justice, di ba? If we would, siguro, Arnold, my history, talagang she has made it parang a personal crusade against us Garcias. Kahit noon pa po. And in fact, as I said, going beyond what is established jurisprudence, the very fact na she insisted on finding me guilty of grave misconduct doon sa pag-purchase of the property, kahit na eventually napahiya siya because the CA actually in very strong language said na talagang mali ito ang ombudsman. But then, by the time they had already had their headlines,
during the campaign. Kasi sometimes it's always these drastic moves that earn much media coverage and much later only to be found out na mali naman yung ginawa nila. And the court eventually upholds what is right. Parang hindi na-resolve yung jurisdiction ng ombudsman over members of both the Senate and the lower house kasi nangyari na rin ito kay Senator Joel Villanueva noon. Tapos ngayon, eto na naman, and whether or not the ombudsman has jurisdiction over the members of the Congress, especially Parang ang ito, dali lang defy, hindi susundin. yung acts committed during yung previous position nyo, ngayon, nasa jurisdiction na kayo. The House holds, lalo na si Speaker holds na wala nang jurisdiction ang ombudsman over you, ang House na ang meron. Parang yun na. I think the speaker even stated in an interview na sana dinismiss niya si Congresswoman Garcia when she was governor. Right, Kasi this is an act committed when She was governor. Ngayon she is a member of the House of Representatives at sinabi ni Speaker Alvarez na there is nothing in the Constitution which states that the Ombudsman has jurisdiction over the members of the House of Representatives. Nasa Constitution nga yun na a member of the House may only be suspended or removed upon a vote of 2/3 by its members. Paano i-resolve yun? Parang may impasse doon, don't you think, na kamukha nga nun, hindi pinatutupad ng Senado ang utos laban kay Senator Joel Villanueva. In this case, ito naman yung lower house naman, hindi rin patutupad yung order of dismissal ng ombudsman. And don't you think there should be like a final resolution dito na Hindi, pati si ombudsman, hindi pinapatupad yung kay Karandang. O paano yun? Lahat na lang, hindi pinapatupad. no, hindi, pero yun, iaakyat din sa Kaya Korte nga, Supreme Suprema. Court. And I guess as you stated, there's a resolution. As I said, we will go through the Legal. proper Yun. legal channels. And I still believe, as I said, in the rule of law and not in the rule of political expediency po. Kumbaga, ito kahit na sinabi na ni House Speaker na he will not hindi niya susundan yung order of dismissal order laban sa inyo, kayo you will still seek the legal remedy para din ma-resolve na rin Opo, para po. Kasi right now, she's calling me guilty of grave misconduct and wants me to be perpetually disqualified from holding public office. Just a few months before the filing of candidacy, this October. So that's another suspicious, if I would say, timing. Especially since, it seems that there are people who would want me to run again as governor of Cebu. And it would seem that... And even before her retirement, because she's due to retire in July. Yun nga, ma'am, susundan ko lang yung binanggit nyo na bakit pakiramdam nyo pine-personal kayo ni Ombudsman Conchita, yung mga Garcia. Anong hugot dito? Well, noon pa, when GMA won with an overwhelming majority in Cebu by over 1.1 million votes, we were largely perceived as having been contributed, ng Garcias, were perceived as having contributed largely to the victory of GMA. At when naging governor din ako noon, we were very staunch allies of GMA. Kaya nung naging presidente si Aquino then, na nakita naman natin kung anong ginawa against GMA, ako yung naging number one target. Kaya nga po, nakita natin, sinay niya yung Balili case against me, na yung administrative was overturned by the CA, and she filed a criminal case against me sa Sandigan Bayan para talagang magiging malaking propaganda against me. In the hope na in the 2013 elections, I would be, defeated. And that talagang na-target kami
members of our families that were incumbents running for re-election got defeated, but I survived sa awa ng Diyos at thanks to the Cebuanos. After that, eto na naman. Nagpa-file na naman siya. Meron din yung isang case yung CITC case na final din niya. You know, all of these, and now this at a very suspicious time on a case that was already filed about 5 years ago. And in the heat of the impeachment hearing and a few months before the filing of our certification of candidacy, in anticipation of the 2019 election, he comes up with hindi nga lang suspension diniretso akong dinisiyan. Anong political plans niyo in 2019, ma'am? Alam mo, Ali, sana, I still have one term sa Congress And, kung ako lang ang baka kasuhan ka. sana. Ha? Baka pag binigay mo yung political plans mo, may kaso ka uli. So ano po ang balak ninyo sa 2019? Are you still going for another term or what? There are people in Cebu who say Tuloy. that the present incumbent governor, whose father is very close to Morales, Ombudsman Morales, is really afraid na ako yung tatakbo. Kasi marami nang talagang gustong bumalik ako as governor. Kasi ngayon po yung Cebu, dati-rati, always everyone, sinusunod yung ating mga programa sa ibang probinsya. Hello? Ma'am? Parang may Hello. party line, pakibaba. Ombudsman, pakibaba. Okay, ma'am? Ma'am? Ay, sorry. Ayan. Yeah. You were saying? Dati-rati, we were number 1. Ngayon, in the National Competitive Index po of all provinces, number 45 na po tayo. Kaya marami talagang are asking if I would run again. At that time, sabi nila, takot sa'yo yung bago, yung nakaupo ngayon. And you would be the best candidate. Now that this ombudsman has come up with this very shocking ruling, really intending to take me out of the race. Now, I am really having serious thoughts about running for governor because parang binibigyan ng katotohanan yung mga sinasabi ng mga Cebuanos na, you know, takot talaga siguro sila if I would run again as governor because this kind of move is quite desperate. They were already reversed by the CA in a similar case. And here we go again. Okay, Congresswoman, balitaan nyo kami kung when you finally decided what to do in the coming elections. And whatever Yes, of course, Ali. whatever it is, diba, good luck po. Thank you. Ay, thank you very much. Maraming salamat po. I know. Yes, Thank you. my buntag. Deputy Speaker Gwendolyn Garcia ng 3rd District ng Cebu. Ayan, yung kanyang reaction sa dismissal order laban sa kanya ng Pag ano mo ombudsman. talaga, may laging mababahira ng kulay politika no? Ganun Yung naman talaga moves, dahil ang mga katungkulan ng desisyon. ombudsman talaga mga abusado, nasa ano nila yun mandate abusado, corrupt, di ba? Tatama mo talaga mga politiko. 10:29 oras natin. Balik kami. Mga kapuso, ang ating buong pamilya at komunidad dapat handa sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng bagyo. Bantayan lagi ang ulat panahon. Alamin kung apektado ng high tide ang inyong lugar. Alamin ang evacuation site na inihanda ng lokal na pamahalaan. Kung binabaha lagi ang iyong lugar, isiping may posibilidad ng paglikas, kaya maghanda ng emergency kit na may kasamang pagkain, maiinom na tubig, flashlight, pito, at first aid kit. I-save ang emergency number ng mga ahensya ng pamahalaan na maaari makatulong sa inyong paglikas. Buong pamilya at komunidad dapat handa ngayong panahon ng bagyo. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double D. Eto na naman tayo. Sigot ka na naman. Sisingot-singot na naman ako.
Ang bango, di ba? Oo. Bango. Amoy ano? Ano? Amoy, ikaw ang maamoy. Oo nga, ako nga yun. Ano ko ba? Ako yung makalimuyak dito. Naamoy niyo ako? May ginawa ka na naman sa sarili Ang mo. bango, di ba? Alam mo naman, Igan. Alam mo bang dahil yan sa Fabcon ko? Ay, napambayan! Walang personalan! Oy, may report tayo. Manila, Oy, ito mga distressed OFW to. Kasi yung mga galing nga sa Kuwait, 'di ba? Amnesty program pala ng Kuwait at yung overstaying natin mga kababayan. Inaabuso. O yung ano, at saka hindi, marami din kasing inaabuso. Na? Mga sinasaktan. Oo, ito, mahigit 30 distressed Uy, OFW mula naman sa Jeddah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Dumating sa bansa ngayong umaga. Detalye ng ulat ng laki. Mau de la Cruz. yung mga kaso, Mau. Mau! 34 na distressed overseas Filipino workers sa Arnold Ali mula sa Middle East ang dumating sa NAIA ngayong umaga. Sinabi ng MIAA Media Affairs Division ang batch ng distressed OFWs na galing Jeddah, Saudi Arabia ay dumating sa NAIA Terminal 1 sakay ng Philippine Airlines sa flight PR663 kaninang alas 6:38 ng umaga. Agad na mga inalalayan ng OWA repatriation team ang mga dumating na OFWs na paglapag sa paliparan. Matatandaan na libo-libong OFWs na apektado ng Saudization program. Yun yung illegal na nanatili sa Saudi Arabia. Kaya nagalok ng amnesty ang gobyerno doon para mabigyan sila ng exit visa para makauwi ng Pilipinas. Samantala, umabot na sa 14 na domestic flight ang nakansila sa NAIA dahil pa rin sa masamang panahon dyan sa Mindanao. Nadagdag sa listahan ng mga kansiladong domestic flight ang dalawang domestic flight ng Pala Express, ang 2P2521 at 2P2522 na biyaheng Manila-Dipolog, Manila. At dalawang domestic flight ng Cebu Pacific Air, ang 5J703 at 5J704 na biyaheng Manila-Cagayan, Manila. Ako si Mau de la Cruz ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DZWD. Mo yung ano? Thank you, Mau. Thank you, Mau. Yung natagpuan sa freezer si Dema Feliz, Joanna Dema Feliz. Joanna. Na grabe yung alam yung detalye na hindi pa ma-autopsya kasi ano pa siya, frozen pa, 'di ba? 1 Which year, means ang 1 tagal-tagal niya. Talagang totoo bang 1 year siyang nawawala? Hindi sa akin, di ba, hindi na nagbabayad yung may-ari, di ba? Tapos hindi, teka muna, halinawin 1 year natin. yun. Yung amo niya, Syrian at saka Lebanese. Umalis siya doon sa apartment. Wala Ayan, na. no? Syrian at saka Lebanese. Iniwan ba yung freezer na nakasaksak? Oo, di pa, no? So, ano yan, bakante na yung apartment, iniwan yung freezer. Siyempre, nakasaksak kasi. Hindi, kasi hindi na nagbabayad. Pinasok na nung may-ari ng apartment. Tinanggal na yun. Eh, hindi ko alam kung paano ano doon, di ba? Hindi naman parang baka Kaya iba lang, sa kanila. Nung binuksan kasi, doon nakita. Andun yung bangkay. Talaga siniksik. Ang lungkot, ano? Oo naman. No, but ang ko lang naghahanap sa kanya, yung mga pamilya niya, Meron. hindi na daw siya makausap, pinahanap, sinahagilap siya dahil bihira rin naman siyang makausap, di ba? Dahil nga dun sa higpit ng amo. Pero ang point ko, yung agency niya nagsara. Sarado na yung agency. Ibig ko sabihin, hindi ba? Hindi, pag ikaw yung ahensya, tapos ikaw yung nagpadala, ikaw nag-deploy ng OFW, walang sistema na, o kailangan, kumbaga wala bang panuntunan na kailangan mag-check-in sa'yo o ikaw i-monitor mo yung estado ng OFW natin doon? Wala bang Dapat, ganon? pero doon sa record ng DOLE, 2016 siya umalis. Oo. 2015 nagsara na eh. So sino Yung nag-recruit? ahensya? Oo, 2015 eh. Ibig sabihin ni-recruit siya ng walang lisensya na. Grabe, di ba? Kaya O yun nga. eh, alam mo yan, yung pag napapahamak yung OFW natin, lagi talagang may kakulangan na nangyari sa pag-monitor. Di ba? Eh alam na nga natin na problema na natin ang human trafficking, illegal recruitment. Parang nagiging lip service lang yung yung sinasabing paghihigpit, bagong bayangan bla bla bla, di ba? Kapakanan, proteksyon. Sana dumating na tayo sa punto na matuto na tayo, di ba? Hindi na di ba, nagrereklamo yung mga pamilya dahil wala daw tumulong nung hinahanap siya. Hindi. She was given the run around. Paano mo naman mahanap yan? Hindi na mahagilap yung amo. Di na yan taba yung kontrata niya, isa pa yun, Ipapadala mo yung tao dun para ma-monitor mo, nandito sa amo na to, sa address na to, ito yung Kaya pangalan ng amo. Walang system of checking in and saying, aalis na ako sa amo ko
Dahil illegal din naman yung pagbenta ng kontrata, no? Tapos Inimbestigahan na. may change, ha? Inimbestigahan na ngayon yung mga tanong na yan. Ni Secretary Bello kahapon. Mm. Nagtataka siya, ba't yung OWA doon, tsaka OWA dito, kasi nilapit daw ng pamilya, ilang buwan bago na aksyonan. Yun nga. Yung pa. Yun nga, imbestigahan na niya yung mga tao doon. Oo. Pero ito nga, sinasabi ko, post facto na naman, after the Patay fact na naman, di ba? Ito na, at saka napaka-grisly nung ginawa sa kanya, di ba? Karumal-dumal. Hmm? Ano bang mga, paano siya nailagay sa freezer? May detalye na ba? Anto sila Di patay na, may stab wounds. Hindi, oo nga, May may stab stab wounds. wounds, So, oo. it's safe to presume na wala ng buhay when she was stuffed inside the freezer. At No? dati na siya nagsusumbong sa pamilya niya. Oo. Oo. Na nananakit yung amo. Oo. Di ba doon naman automatic kukunin ang passport mo para hindi ka Bakit nga makatakas? ganun? Yun nga daw Bawal ang, yun eh. yun nga daw dapat ang mabago. Ngayon naman cellphone. Na nasa employer, pinanghahawakan ng employer yung passport at dokumento mo. Siguro daw para hindi tumakas. tumakas, di ba? Pero ngayon, ini-encourage naman lahat na magkaroon ng Facebook account para araw-araw na upload nila yung nangyayari sa kanila kung saan bansa man sila nagtatrabaho. So kapag confiscate ng employer mo yung cellphone mo, Pati there's a- cellphone eh. paano ka magrereklamo? Wala ka Yun na nang nga comment. eh. Eto. Dapat nga ito nga in the extreme case na yung employer mo kinuha yung cellphone mo, wala kang means of communication sa outside world, kinuha yung pasaporte mo at saka mga dokumento mo, hindi ka makaalis. Mm-mm. Hindi ba? Kailangan pwede bang may body-body system i-assign sa'yo na, ikaw, Igan, at saka ako, body-body tayo dito sa Kuwait, ha? Magkamustahan. Let's check upon each other, ha? Kung pwede, kung hindi pwedeng araw-araw, di ba? I-set natin na kailangan meron talagang maghahanap sa'yo. Kaya nga eh. Yung pamilya ang layo eh. There's only so much they can do, Hindi, di ba? di ba? Sila yung bumubuhay na ekonomiya natin. Pero pagdating yung sistema, makita mo laging may kulang. Lagi. Dapat tapos na yung mga Lagi. ganyang Alam hindi mo- umuuwing ginahasa. Baliw. Oh. Eto nga, bangkay. Yung isa ginawang sex slave, Oo. no? Yung kanina naririnig ko Yung yung umuwi ano. kahapon. Ginawa siyang sex slave. Oo. Oh. O teka, meron tayong report muna. Metro Manila No to Chacha Coalition. Formal na nilunsad ngayong araw sa lungsod ng Quezon. Ano yan, Manny Vargas? Good morning. Ito yung magandang umaga sa iyo, Ali at mga kapuso, no? Ito yung kanilang kampanya o yung tinatawag nilang Movement Against Tyranny. At ito ay tinatawag rin nilang to Chacha Coalition kung saan ay magtulunsod sila ng iba't ibang mga aktibidad. Kabilang na yung gagawing pagkilos sa February 24 upang ipakita ang pagtutol ng iba't ibang sektor sa isinusulong na pagbabago sa ligang batas. Kabilang sa mga nauna ng humarap kanina at tumayo bilang pangunahing tagapagsalita, itong si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Kaya hindi naman ang dating chairperson ng Commission on Elections na si Christian Monsod. Sinabi nitong si Davide na ang usapin na ito ay masyadong malawak at ang hiling pa niya ay nangangailangan ng makatotohanan at tunay na pagbabago at hindi raw sa pamagitan ng pagsusulong ng mga masama o hindi tamang mga batas at hindi rin akma para sa kasaysayan ng bansa. Isa rin sa mga humatapa ay itong si Mother Mary John Manansan kung saan kanyang hiniling ang pagsuporta ng lahat at ang pag-iingay ng sambayanan para nga tutulan dahil na rin sa planong tanggalin ang karapatan ng mamamayang Pilipino para magpahayag ng kanilang saloobin laban sa mga hindi magandang aktibidades o desisyon ng gobyerno. Ito raw ay mangyayari kapag natuloy ang charter change kung saan aalisin ang pagkilala sa people power. Kaya inilabas na kalatas ng iba't ibang grupo, kabilang na itong grupong Bayan, Anak Pawis at iba pa dito nga sa ginagawang pakilos sa Manansal Hall ng Malcolm Hall. Ito namang UP College of Law dito sa UP Diliman ay kanilang iginiit na bagamat hindi perpekto ang konstitusyon, ito raw ay resulta ng makasaysayang pakikipaglaban ng mamayang Pilipino
at hindi ito dapat hayaang mabago ng dahil lamang sa mga pansariling interes at pansamantalang mga hak ng ilang mga individual. Wala na. Oh, okay. Dun 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 dun. Labanan ng Chacha, biguin ang diktadura. Yun ang nababasa natin, oh. Mga framers kasi yun eh. Oo. Davide and Monson. Pakinggan natin ang reaksyon si outgoing Chairman Dean Amado Valdez sa SSS. Dean, good morning, Igan at Ali. Good morning, Igan. Magandang umaga kay Miss Ali. Magandang umaga po. So, Mga nakikinig sa atin Opo. at nanonood sa atin. so wala ka na sa SSS ngayon o natanggap mo na yung utos? Ano ba nangyari? Well, kahapon pa yon. Oo. Actually naman, Igan, yung appointment ko was really until yung expiration ng term ng pinalitan ko. That was last June. Okay. So, we are talaga staying there on a holdover capacity. Uh-huh. So nagpapasalamat din ako kay President kasi even for that brief period na 15 months, naisulong natin yung mga advocacy natin at alam mo naman sa Igan. Mm-mm. Yung una, yung increase ng pension, Mm-mm. na naniniwala naman tayong lahat na kailangan ng mga retirado na talagang sila naman ang tumulong sa ekonomiya. Okay. Marami tayo nakikita, hirap na hirap pati yung kanilang pagbili ng gamot. So, wala nang retirado ngayon na tumatanggap ng less than 4,000 because of the increase. At pag ibinigay pa yung additional 1,000 na kasama rin doon sa approval, so wala nang retirado na tatanggap na less than 5,000. Okay. So, in addition to that, kasi kung may obligasyon kang ganun kalaki, iayos mo naman yung system mo for collection. So, ilagay mo natin yung mga programa na real-time posting ang tawag natin doon, Igan, na pag nagbayad yung employer mo, mag-access ka lang sa website, malalaman mo na kung bayad na siya o hindi. Okay. So, hindi kayo sinibak? Hindi, nag-expire. Kaya nga eh, Kasi, mali yung bakit report. ka naman sisibakin? Unfair naman kay President yun. Kaya Nasabihin, nga. sinibak ka. Oo. Wala namang issue sa atin eh. Kaya nga pinatawagan kita. Ngayon din, may next assignment ka ba? May mga maaari. Pero papahinga muna tayo. Okay. At sama na ako muna sa iyo sa golf. itong isa, ganun din. Si Lavinia. Oo, ganun din ang ano niya, hold Sige, order Okay, din siya. ganun din si Pompey. Kasi di ba meron Pompey siyang nilantad na ano eh, di ba? Sobrang mga benepisyo dati, di ba? Nung ilang mga... Ano yung issue sa kanya? Tinignan niya kasi yung investment model natin. Oo. Dahil siyang nilagay kong chairman ng IOC. Mm. At nakita niya na parang may mga conflict of interest. Discrepancy, So, what we did was to investigate it. Oo. Ang naging problema lang sa kanya is he went public. Siguro, ang kanyang motivation naman dyan is to show na lahat is transparent, na this government is really pursuing yung tinatawag na anti-corruption campaign. Without being combative, no? Alin? Miss Without being combative. Yes. Well, his methods was really unorthodox. Kaya siguro may mga ganun sitwasyon din na kailangan natatakot ka rin because you have to shake the culture eh. Yung culture of complacency, meron tinatawag na comfort zone, para basagin mo yon para lalawak yung comfort zone nyo for the benefit of the SSS at sa mga members. So sa incoming leadership, ano yung what are the things that na hindi mo, you are in the process of implementing na gusto mo in the transition and yung pagpasok ng bagong liderato ay ituloy at i-prioritize sana? Ang kwadya, Miss Ali, yung tinatawag na recurring income. Kasi pag na-establish mo yung recurring income, baka
moving forward later hindi ka na mag-increase ng contribution dahil sa yung income mo lang sa property. Gaya niyang property namin sa harap ng GMA 7. Napakalaki yan, 5 hectares eh. So meron ng mga nag-propose sa joint venture. At isusis challenge yan eventually. May property ang SSS doon sa Ayala na meron na rin nag-offer for joint venture, meron din sa Global, sa kasama Kapagal. So, pag naiayos ng bagong management, ng bagong chairman, siguro mahina yung mga 5 to 10 billion yan na recurring income. So, malaking bagay yan na pwedeng asahan dahil nga sa gusto namin ibigay na agad-agad yung another 1,000 sana. 2,000 kasi yung increase na yun na inaprubahan eh. So, may bibigay yung 1,000. 2022 ang target pero kung maganda yung collection effort natin, baka may bigay na rin. Okay. Good luck sa... in whatever new endeavor. Chairman, good luck. God bless. I am leaving with the reputation intact. We have done, salamat what po we sa have to do. serbisyo sa taong bayan. Salamat ako sa taong bayan for that opportunity. Ingat. Salamat din sa inyong dalawa. Salamat. For your support. Maraming po. salamat po. Thank you. Okay. Si Dean Amado Valdez. Okay. Uy, may flash report tayo. Superadyo DZWB Last Report! Mula sa RGMA Davao, Senador Antonio Trillanes IV, idineklarang persona non grata sa Davao. Ayan na. Rodel Natad, magandang umaga sa iyo, Rodel. Bakit, Rodel, sa obvious reason? Ano? Bakit? Go ahead, Rodel. Yes, Ali at Igan, idineklara na persona non grata si Senador Trillanes dito nga sa lungsod ng Davao. Ngayon lang sa kasalukuyang isinagawang regular session dito sa Davao City Council. Ito ay matapos sa kanyang mga paratang na di umano nangunguna ang Davao City sa may pinakamaraming kaso ng murder, rape at umano'y number 1 sa pinakadelikado na syudad dito sa Pilipinas, ang Davao City. Ito ay matapos na nagbigay ng pamahayag si Vice Mayor Bernie Alag sa kanyang privilege speech dito sa regular session dito sa Davao City. Ayon kay Vice Mayor Alag na hindi katanggap-tanggap at isang malaking insulto di umano ang sinabi ng senador sapagkat nga noong 2011 at 2015 ang Davao City ay nakatanggap na ng seal of good local governance na siyang ay binigay mismo ni former DILG Secretary Mar Rojas. Hinamon ni Vice Mayor Alag ang mga Pilipino na pumunta sa forum ni Senador Trillanes doon sa Chicago na pupunta dito sa Davao at subukan na sumakay ng taxi jeepney at maglakad tuwing gabi. At pag may nangyari sa kanila, sana ang sasagot ng mga pamasahe nito pabalik doon sa Chicago. Ayon kay Vice Mayor Alag na hindi magpa-prosper ito si Senador Trillanes sa pag-destroy ng mga Davaoenyo ng Davao City at lalo na kay President Rodrigo Duterte. At ngayon nga, dineklara itong persona non grata at hindi na siya pwede na makapunta dito sa lungsod ng Davao. Kung makatandaan, Ali at saka Igan, una nang dineklara rin na persona non grata ang celebrity star na si Ramon Bautista matapos na tinawag ito na hipon. Hipon ang mga Davaoenyo sa isang party dito sa lungsod ng Davao. At yan ang latest update mula dito sa Davao City. Ako si Rodel Natad, nagulat para sa Superadyo DZWB. Superadyo DZWB Last Report! Para hindi naman natin ikinagulat. Naku, Senador, saan ka punta ngayon? Ano ba katabi ng Davao? Mamimiss mo yung durian. Ano mangyayari pag pinilit kang pumunta doon? Abay, baka mabato siya ron. Oo. Anong ginagawa pag dineclare ka ng persona? Ay, hindi ka non talaga grata? makakapunta. Ano yan an unacceptable or unwelcome person. Oo, hindi ka pupunta. Yun. Si Ramon nga, patawaran, ba? Latin pala yun ng person not appreciated. Appreciated. Hindi ko appreciated sa Davao.
Senator Trillanes. Eto na. Uy, maraming salamat sa lahat ng ating nakasama ngayong araw na to. Thank you. Vox Populi, katuwitan natin, Facebook Live. Magbabalik tayo bukas. Tayo pa rin. Bawal tumiwalag. At ating text pabahon. Pabaon, anong... Eh, yung pagkapampangan Nag-down. ko, Oo nga. lumabas. Paba- Text pabaon. Nag-down ni Hinanda Kay. natin. Pabango. Pabaon sa inyo. Ayan. Dahil Love Month ngayon, tungkol sa pag-ibig. Love! Dapat bumababa yung gilid ng bibig, ha? Love isn't something you find. Love is something that finds you. Sabi yan ni Loretta Young. Ang pag-ibig Bata, ah. ay hindi hinahanap. Ang pag-ibig ang siyang lumalapit sa'yo. Love isn't something you find. Love is something that finds you. And with that, we'd like to say, Asan, God asan? is love. God is love. And always remember, don't ever forget, God is so good. All the time. Yan. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Bukas, tayo pa rin. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.